Ayan, best, no? Itong topic naman natin ngayon ay ito'y tungkol sa stainless versus dun sa platinum. Kasi yung nag-upload tayo ng tungkol sa white metals, tinatanong ito ng mga ating kaibigan at sabi niya, paano ang stainless at yung platinum naman? Ano? Ang gusto niyo malaman. Kaya sasagutin po natin dito, best. Actually, yung may kaibigan ako, yung ka kani-kanina lang, bago nagtatanong din sa akin kung ano yung stainless tsaka platinum, anong kaiba. Sabi ko nga po ay, panoorin mo yung video ko. Dahil, i-explain ko doon. No? So, ito na ngayon, no? Kung titingnan natin yung dalawang bagay, dalawang metal na ito na white, stainless versus dun sa platinum, mayroon silang pagkakaiba talaga. No? Unang titingnan natin, di ba, yung dalawang jewelry, isa sa mga titingnan natin agad-agad. Yung ang titingnan natin yung stamps niya, no? Stamps. Alam naman natin agad pag sinabing platinum, may mga stamps agad yan. PT or platinum mismo nakalagay sulat doon. No? 850, 900, mga ganun po. PT 900, PT ganun po. Something like that, no? Ganyan po yung mga nakalagay pag platinum. So may stamp siya. Pagdating naman sa stainless po, pag jewelry kasi, bihira ka lang makakita ng jewelry na may tataka. Actually, ang stamps kasi ng stainless po ay SS, no? Ibig sabihin, stainless steel po yan. No? Pero sa mga jewelry, karamihan wala akong nakikita ang mga stamps eh. Sa mga jewelry na stainless yan, no? So, marami tayong pwedeng titingnan dyan, no? Unang-una yung stamps. Pangalawa po, alam naman natin na pwede tayong gumawa or mag-test ng magnet, no? Gagamit tayo ng magnet. Ang platinum, syempre, non-magnetic yun. Hindi naman magnet. Yung platinum. Pagdating naman sa stainless po, dalawang klase. Isang magnetic at isang non-magnetic po. No? So, kung gagamit tayo ng magnet, kung sumimpo tayo sa non-magnetic na stainless, mako-confuse din tayo then yun nga, dapat alam ninyo na mayroong non-magnetic stainless yun. Yung metal na ganyan, ano? So, hindi natin pwedeng pagbabasihan yung magnet, no? Kasi mayroon ng non-magnetic na stainless, no? So, ang susunod naman din titignan yung kulay. Yun ang madalas, Unang-una titignan yung kulay. Ang kulay kasi ng platinum, medyo dark white siya, no? Compare dun sa stainless. So, at saka shiny masyado, makintab, compare dun sa platinum, stainless, no? So, kung titignan mo, dark white, yung platinum compared dun sa stainless, no? Yan ang isa sa mga titingnan natin, yung kung i-compare natin yung dalawa. Tapos, susunod po na pagkukumparahin natin sila sa hardness naman. Hardness, so, ang stainless po ay scratch resistant po yan, no? Hindi yan basta kailangan ng special na tools dyan para magkaroon ng paglagay ng margins, no? Ng mga stainless din. Matigas talaga ang stainless, no? At pagdating naman sa platinum, malambot ang platinum. Kasi kung titingnan natin yung hardness ng dalawa, yung hardness kasi ang most ng platinum nasa 4 to 4.5 yung lambot niya pagdating ng hardness, no? Sa stainless naman po nasa 5 to 6.5. So, matigas talaga ang stainless, no? Pagdating sa hardness, no? Kaya isa sa mga pwede natin titingnan yung lambot o yung tigas ng dalawang metal nito. Tandaan nyo, mas matigas ang stainless. At hindi yan basta-basta na scratch ang stainless, no? Hindi katulad ng platinum. Ang platinum kasi malambot, madali siyang ma-scratch. Yes, no? So, yung isa sa matitingnan din natin, yung bigat, yung weight po, no? Ang stainless talaga magaan. Magaan ang stainless, no? Mas mabigat pa nga ang gold, magaan lang po ang stainless, no? Kaya pag kinumpare natin doon sa platinum, di hamang talaga mabigat ang platinum. Kasi ang platinum, kung compare natin yung
bigat niya dun sa gold ay mas lamang siya ng 60% sa yung bigat, no? So halos magka-times 2 yung bigat ng platinum compared dun sa gold. No? So isa yan sa mga pwede nating pagbabatayan or compare natin pagdating po sa bigat. Kaya maganda talaga ang platinum, kaya ngayon talaga yung mamahalin talaga yung metal. No, halos katumbas ng gold yan. Compared na sa stainless. Yung stainless kasi mura lang po yan. Kaya ginagawa kasi ng iba, ginagawa ng jewelry dahil din kasi yung ibang hindi nagbabago kulay. No, kaya nga pag i-test natin yan sa kung mayroon kayong pan-test, halimbawa, mayroon kayong nitric acid, kung papatakan mo yung stainless at papatakan mo yung platinum, pareho pa silang walang reaction. So, ang stainless po, mumurahin lang klase ng metal yan, pero ginagawa na po kasi ng jewelry yan ngayon dahil maganda din yung niya, lalo pag araw-araw mo yung gamit sa stainless. Kaya maganda din sa mura na, matibay din ang stainless. Pero mas matibay syempre ang platinum best, no? Kaya yun po yung mga kaibahan ng dalawang metal na ito, yung platinum. Kahit malambot siya, pero matibay po siya. Pang matagalan na gamit, ang stainless kasi pwedeng mabalik ng mga may brittleness niya. Pwede siyang magkaroon ng backcrack o ano man, something like that, no? Hindi katulad sa platinum, ang platinum talaga matibay, no? Kaya maganda talaga pagdating sa jewelry. Alam mo ba na yung pag may nakita kang jewelry na platinum na mayroong brilyante, automatic po yan. Ang brilyante niyan ay tunay. Ang bato niyan, ibig sabihin ay tunay. Kasi napakagandang mag-hold ng diamonds ang platinum. Ito naman yung isa din sa pwede din ipaghambing ko. Halimbawa, kung mura ang stainless compare sa platinum, pero pagdating ho naman ng halimbawa ay mga tao na madaling ma-allergy tulad sa mga gold, sa ibang mga metal, ay pumili na kayo sa platinum. Kasi hypoallergenic po yung platinum mo. Kaya yun ang the best na jewelry na lagi niyo susuot kung kayo ay yung allergy kayo sa mga metal. No? Mga metal. Kung sagot doon sa ating kabes, no? Sana may napulot kayo sa butik ko o sa balik kong sinishare sa inyo. Lang sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe po. At mayroon nga pala akong page. Pwede rin niyo po ako i-follow doon for more tips and guidance. Maraming salamat. Hanggang sa muli po, best. Bye-bye.